Kailangan natin ng i-scale. Ganyan. So, pag i-print mo na yung naka-scale na drawing, pag i-print mo na, malaki na. Kaya lang, ang problema, siyempre, susukatin ko. May nakalagay, 0.21. Pag in-scale ko yan, kaya gusto ko palakihin, naging 1.16. So, ang problema ngayon, yung measurement niya ng 0.21, hindi na. Nag-iba na. So, the purpose ng Excel, ng scale ay dapat kahit na in-scale scale mo, same pa rin yung measurement niya. So, hindi siya basta-basta i-scale lang, hindi dapat. Yung measurement niya sasama din. So, mamaya, makikita natin kung paano ba ang proper na scaling. So, bago tayo magkaroon ng scaling, alamin natin ba kung ano ba yung mga drawing na dapat i-scale. So, ang mga ini-scale lang, yung mga maliliit na part, tulad ng poste, yung detail ng poste. For example, ito yung poste. Diyan yung poste niya. Rotayin ko lang itong... Diba, dyan yung poste niya, no? Ito kasi yung itsura ng poste, mga ganyan, tsaka yung gulong. Pag sa totoong drawing na yan, sa totoong actual, ang itsura ng ano na yan, is ganito. Yan yung, ito yung wall, ito yung poste, ay yung column footing sa ilalim ng lupa. Tapos ito yung poste. Column. So ito yung column, no? Kaya lang, pag sa plano, yan lang, ito lang yung tsura niya. Ibig sabihin, dito sa corner na to, meron siyang poste. So, ibig sabihin, ganyan, no? Diyan nakalagay yung poste. So, nakadepende ngayon kung saan yung mayroong poste, kung civil engineer kayo, meron yan silang tinatawag ng mga analysis or yung mga computation kung saan ba talaga yung dapat na may poste, ilan ba yung distance na poste. So, gusto ko lang pinakita ko lang sa inyo kung ano yung actual nito para pagka mamaya, pag makita ninyo sa plan, pag ganyan ang itsura niya, ibig sabihin yan yung poste. Okay, kuha niya. Sama. Oh? Hindi ko matanda yung kasalanan. Okay. So, kung ang drawing ay ganyan, ilalagay natin dito. Tapos i-print natin. Di ba? Maliit lang siya. So, kailangan natin itong
yung detail ng poste na yan, kailangan natin ipalakihin para mas madali makita ng mga gagawa ng bahay or ng building. Pero, kailangan yung measurement niya, hindi pa rin magbabago. Kahit napalakihin mo yung drawing, hindi pa rin magbabago yung measurement. So, yan ang purpose ng scaling. Kung mapapansin niyo doon sa video, kung pinanood nyo, detalyado masyado yung ginawa ko doon. Okay, so paano ba mag-detail ng poste, ng column footing at ito, no? Meron tayong tinatawag na plan at elevation. Dito sa plan, ang makikita lang natin dito yung width at length niya. Kung gaano kalaki yung column, ayan, tapos gaano kaliit yung poste. Yan lang yung makikita natin. Ibig sabihin, lapad, ano lang. Pero hindi natin malalaman yung height niya. So, dapat meron siyang elevation or section. Yung yan. So, dito sa elevation niya, makikita natin kung gaano kakapal. Di ba? Dito may kapal na siya, meron ng height yung poste. Dito, hindi mo makikita yung ano na. So, itong dalawang drawing na to, ang kailangan natin gawain sa pag-detail ng poste. Kasi kung floor plan, halimbawa ito, floor plan lang. Hindi alam ng engineer kung ano yung i-compute niya. Hindi niya alam kung gaano kadami yung bakal, gaano kadami yung semento, CSG, cement, sand, and gravel, kung wala itong mga drawing na to. Okay. So ngayon, bigyan ko kayo ng overview kung ano ba yung itsura nun. Ipa-finalize natin yung tinatawag na detail. Aray ko. So gagawa kayo ng post, halimbawa right